Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ngayon ay gagawa tayo ng isang reaction video sa isang viral na video sa YouTube. Ito ay meron ng 108 million views sa loob lamang ng 5 months. Isipin mo yun, 108 million views in 5 months. Sana all talaga. At ang ginawa nila rito, gumawa sila ng pool. Swimming pool, talagang gumawa sila ng isang resort, isang private pool, luxury underground house in just 149 days. Yan. O di gawa tayo ng reaction. Ito bang video na ito totoo? Kayang gawin? Talaga bang pwedeng gumawa ng swimming pool, ng isang resort sa lupa? Literal, inukit sa lupa, sa clay. O di, tingnan natin. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Yan. Ito na ngayon sila, Tatlo sila. Meron silang ang basis lang nila yung perspective, Naka-paint sa canvas. Okay. So, tatlo lang silang gagawa. Nilayout na nila. Makikita natin dito, hinuhukay nila yung clay. Yung lupa na yan ay clay, adobe. At ang talagang karakteristik nitong klase ng lupa na ito, malagkit siya, at talagang madali siyang tumigas, Tapos yan, babasain nila, Malapit sila sa sa waterfalls. So ito ang setting niya. Ang site niya ay sa forest. Tapos ang material talaga nila ay clay. Talagang literal na hinukay nila yung clay. Tapos gumamit pa sila ng isang klase ng soil, Hindi ko alam kung ano yan, kung anong klaseng soil yan na medyo parang orange ang itsura. Okay, so yan, gumagamit sila ngayon ng mga wood. Parang bayabas Hindi natin alam kung anong klaseng, baka kung alam nyo, i-comment nyo kung anong klaseng kahoy yan. So ito, tinatayo nila ngayon yung magiging pinaka-framing. Yung framing ng bahay. So, inuna nila yung paggawa ng bahay. O, ayan, tumitingin sila sa perspective. Lupit, Tapos, ang gagamitin nila, na reinforcement dito, bamboo. Ayan, kumuha sila ng bamboo. At ang isa sa mga karakteristik ng bamboo ay yung pagiging, mataas yung kanyang tensile strength. Yan, ina-applyan nila, nakikita nyo, para madali siyang ikurba. So, kapag in-applyan ng heat itong bamboo, madali siyang i-shape. Nakita nyo, galing sa galing sila sa ilog kanina. So, malamang binabad na nila yan para mas tumibay. So, nilalagyan nila ng konting gatla para mas ma-shape pa nila. Tapos, ayan. Yan ang gagawin nilang reinforcement. So, ang klase ng construction method nila, masasabi natin na parang typical din na reinforcement bars. Ginagawa nila naka-grid. Ngayon, hinati-hati nila yung bamboo para maging patpat. Ayan. So, ginawa nila siya na yan yung magiging pinaka studs, wall studs, tsaka yan yung magiging reinforcement nung gagawin nilang material pang pang cladding. Gagawa nila ng cladding yan mamaya makikita nyo. Okay, so yun. So yan yung pinaka main structure.
So, ito parang bamboo mat, no? Banig. Lalagay nila sa pinaka cover, roof. I-fix nila yan. Tapos, kumuha sila ngayon ng clay. No? Yan. Papansin niyo yung lupa niya. Yan yung adobe, no? Clay. Adobe clay yan. No? Tapos, titimplahin nila. Gagamitan lang nila ng tubig. Yan. So, yan ang magiging pinaka stabilizer nila. Tapos, meron silang ginamit na tuyong damo, no? Tuyong dayami, or hindi ko alam kung damo yan or baka yung pinagkayasan ng bamboo. Pero malamang, ano yan, damo or straw na siyang gagawin nilang pinakakatawan nung stabilizer nila, no? Na clay. Okay. Talaga bang ginagamit yan? Oo, no? Thousands of years nang ginagamit yung ganitong methodology, no? Sa paggawa ng mga walls, no? Kapag kasi tumigas na yung clay na mayroong straw, matigas talaga yan, no? Ginagamit yan sa mga, lalo na sa Africa, no? Hindi masyadong humid at hindi maulan na lugar. Yan. So ngayon mukhang gagawin na nila yung pool. Humuhukay na sila ng lupa, no? Doon sa bahay. O, kita mo. May pamanok. Okay, inulit nila yung same method, no? Sa pangalawang ginagawa nilang bahay. Yan. So, gaya nung nabanggit ko kanina, talagang ginagawa ito. Yung clay, ginagamit talaga yung clay. Ang tawag dyan ay rammed earth. At matibay talaga yan, no? Ginagamitan lang yan ng stabilizer. No? Sila ang ginamit nilang stabilizer, yung putik. Pero, kung semento ang ilalagay mo, ihalo mo dun sa clay, mas matibay yan. Okay, so, talagang ito, yung ganyang klase ng construction methodology, ay ginagawa na talaga yan noon pa. Magaling din yung foreman nila, no? Perspective lang yung hawak, no? Okay. So, ngayon, mukhang itutuloy nila yung paghuhukay ng pool, no? Interestingly, no? Yung kanilang paggawa ng pool, underground. No? Kagaya ng typical na swimming pool na ginagawa natin, no? Yan. Kaya lang sila, yung mismong lupa, yun na yung structure. Yun na yung pinaka-structure ng kanilang swimming pool. Okay. So, mamaya, makikita natin paano nila patitibayin yan. Although, yung clay in itself ay pwede na siyang maging tulad bato, no? Kapag yan ay binasa at natuyo. Okay. Okay, ngayon makikita natin dito, binasa nila, no? Binasa nila yung hukay nila. Yan. So, ginagawa nila yan para mas mas maging compact, para mas maging compact yung earth. Although, dahil nga hinukay nila yan, compact na siya. Pero syempre may mga butas-butas yan, eh. So, ginagawa nila para watertight yun, binabasa nila. Tapos yan, i-reinforce nila ng mga bato. Yan. So, yung hinukay nila, pupunuin nila yan ng bato. So, yan, niraram nila, no? Niraram nila, no? Pinipikpik, no? Kino-compact nila yung mga tinambak nilang bato, tapos yung clay. Tapos ito, makikita natin, meron silang, ito semento to, eh. Yan. Semento yan. Kasi ginamitan nila ng gravel. O, kita mo, yan, o. Semento, tapos meron pang isang klaseng soil na ginamit sila. Yan. Yan yung gagawin na nila ngayong plastering. So, ang nagdadala dito sa pool nila, yung katawan ng lupa, yung mismong clay, tapos gagawin nilang plastering yung concrete. No? Semento, lupa, tapos merong gravel. So, yan na yung magiging stiffener at the same time,
Siya yung mag-hold. Siya yung mag-hold dun sa hukay na ginawa nila. Yan ang ginagawa naman nila dito, yung ano na, yung deck, no? Lalagyan nila ng mga iskombro, no? Yung malalaking bato. So, yun yung magiging pinaka-pool deck nila. O, diba? Stig. Okay. Tapos, mukhang finishing na sila, no? Magfi-finishing na sila. Okay. Meron silang prutas na hindi ko alam kung ano, pero naging blue. Yan siguro yung magiging pangkulay nila. So, research natin kung anong klaseng prutas yan. Nung nilagay sa tubig, naging blue. Tapos pinakuluan yan, talagang naging blue siya. So, yung pool nila ay walang tiles, pero kulay blue. Tindi, no? Okay, yun natin. Finishing na eh. Oh. See? Yan na yung magiging pinaka-finish ng kanilang pool. Okay, ngayon na may kulay na, ang susunod na gagawin nila, tingin ko, tutubigan na nila. No? Siyempre, hindi naman nila yan pupunuin lang ng kakaigib ng ano, siguro, no? Okay, so meron silang ano dito. Wow, kita mo. Meron silang pa-effect. Meron silang water feature pa. No? Na feature doon sa kanilang pool. Interesting, ano? Ito. Ayan. So, bamboo ang ginamit nilang pinaka-piping. Kukunin nila doon sa waterfalls. Tapos, dadali nila yung tubig pababa doon sa ginawa nilang pool. Galing. Matindi, no? Malupit. Oh. Ngayon, yung ganitong klase ng pool, no? Possible ba to? Oo. Masasabi ko na syempre itong content na ito, medyo, syempre may stage, ano rin yan, no? Merong script yan. Kasi tingnan ko yung location niya, US yung ano yung vlogger sa US So malamang ito ay mga actors niya, pero mga skilled. Walang duda kasi nga talagang alam ko na yung earth, yung lupa, yung clay ay matagal nang ginagamit sa paggawa ng mga structure. At ang totoo, meron ako dating ginawang swimming pool somewhere in Bulacan na ganyan. Hinukay lang namin kasi ang tawag namin doon mampalasan. Yung lupa, talagang yung lupa matigas, bato, adobe. So nung hinukay namin siya, hinukay namin yung lupa, ang tigas talaga. Ginamitan namin ng heavy equipment. Tapos tinubigan lang namin. Kaya posible talaga to. Kaya lang ito, clay kasi siya. Kaya ang ginawa niya, ginamitan pa nila ng cement. Pinlaster nila ng cement, tapos yung sahig, nilagyan nila ng concrete. So, posible talaga to. Kaya lang, hindi ko lang alam kung itong project na ito ay existing pa hanggang ngayon. Hindi natin alam. Pero posible to. Dahil matibay talaga yung ginawa nilang framing. Unang-una, yung ginamit nilang framing ay bamboo. Tapos binalutan nila ng straw na may lupa. Kaya matigas yun, no? Although, hindi natin alam kung tatagal siya sa ulan. Pero pwede. At yung framing niya magaang. So, itong ginawa nilang klase ng structure na to ay lightweight. Pero makaka-withstand ito. So, talaga bang possible itong gawin? Oo, possible yan. Dahil gaya na nasabi ko kanina, matagal nang ginagamit yung rammed earth as structure. No? Ginagamit yan. No? Great Wall of China nga, gawa sa rammed earth yung malaking part nun. No? So, talagang matibay ito. No? Isa pa yung framing niya, nakita natin kanina, bamboo. Yung framing system niya ay magaang din, no? Flexible. Tapos ginamitan pa niya ng clay, tapos ng straw. Yun yung naging aggregate niya, yung straw. Tapos clay at semento. Kaya mas
titigas pa siya yung structure niya. So, masasabi natin na talagang matibay ito at acceptable ito sa industry. Hindi ko lang alam kung existing pa itong ginawa nilang private pool na ito. Pero, this works. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa susunod ulit, subukan natin gumawa pa ng mga ganyan. Maghanap tayo ng mga pwede natin gawa ng reaction. Basta may kinalaman sa construction, sa architecture, at sa project management. Okay, thank you very much sa inyong pagsama. Susunod ulit, magkita-kita tayo. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!